Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, and welcome po sa ating time in the Word. As always, we are thankful sa Panginoon sa patuloy niyang provision sa bawat isa sa atin. And when we say provision, not just our physical or material needs, especially our spiritual needs. Siyang patuloy na nagbibigay ng ating mga pangangailangan, lakas sa araw-araw, pag-asa na meron tayo, at maging sa mga katotohanan ng ating Panginoon na lagi natin tungtungan. And also, all throughout that, God in His providence uses many means para patuloy tayong sustentuhan. Doon yung mga means of grace na binigay niya sa atin upang tayo ay patuloy na lumago sa atin ng pananampalataya sa Kanya. So bago ho tayo pumunta sa ating pag-aaral ngayong gabi, munang mga announcements and reminders para sa ating mga kapatiran. Una ho sa lahat, we are now under MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Sabi nga isang kapatiran natin, ang ibig sabihin ng M ay medyo enhanced community quarantine. At under MECQ ay pinapahintulutan po ang 10% ng capacity ng ating worship place. So that will be around 25 people para ho sa worship this coming Sunday. So kung kayo ho ay nagpaplano na nakasama ho sa ating pagsamba, we'd like to encourage ang ating mga kapatiran, mga members ng JCPC to be present this coming Sunday, at nawa ay gamitin at pagpalain ng Diyos ang gawain ng pagsamba. So let me know first para ho malaman natin, baka mamaya mag-exit tayo doon sa bilang. So it will be first come first serve. So doon sa 25 minus 4 na agad, ay syempre kasama ako, yung ating song leader, yung ating mga deacons. So meron na lang 21 na po pwede. So 21 na lang po yung available. So please let me know as soon as possible para po hindi tayo mag-exit sa bilang this coming Sunday. So pag-pray po natin yan, at nawa we are eager, we are excited na tayo po ay magkasama-sama, and I hope ay hindi natin naging kaugalian na, kasabi nga kagaya nga ng warning ng passage sa Hebrews, and huwag natin pabayaan yung pagtitipon-tipon gaya ng naging kaugalian na iba. And one of the fears is maging kaugalian na yung live stream na lang, maging kaugalian na yung nasa bahay na lang, at hindi na hanapin yung pagtitipon-tipon. That will be a very dangerous place to be in. So would like to encourage you, ating mga kapatiran particularly, to pray for and seek opportunities to be here at church this coming Sunday. At it will be a wonderful time of worship, fellowship, kasama ng mga kapatiran. So pag-pray po natin yan. Also, pag-pray, speaking prayer, pag-pray natin sa Brother Dave Paule. Sa anong karaan kami po ay magka-chat. So pag-pray po natin patuloy yung kanyang kalusugan. Alam natin po yung kanyang physical ailment, yung kanyang dystonia. At sa ngayon patuloy na nag-i-increase yung pain at maging yung involuntary muscle movement. At hanggang ngayon wala pa rin daw clinic yung kanyang doktor sa UST. So pag-pray ho natin at nawa ay kung ano man yung procedure na kailangan niya, maging yung financial provision ay ipagkaloob ng Panginoon para sa kapatid ho natin ito. If you want to be a financial blessing sa ating kapatid na ito, do let me know para i-connect po kayo kay Brother Dave. Or you can go straight to Brother Dave for that, para ho maging piyaya ho kayo sa kanya. Ano po. Also, pag-pray natin patuloy ang pagpapagaling ni Sister Hope Hernia. At pinag-pray natin siya for the last few months dahil sa aneurysm. Salamat sa Panginoon at seemingly mukha namang okay lahat ang kanyang recovery. So patuloy natin ipag-pray sapagkat if I remember, dalawa yung aneurysm ni Sister Hope. Yung isa ay kinlip na at yung isa ay maliit pa lang, pero kailangan ng something para hindi na ito lumaki. So let's pray na hindi na yun mag-develop pa at sana manatili na lamang. So let's continue to pray for Sister Hope. And meron pa tayo ibang mga kapatira na may mga prayer requests. Pag-pray natin ang bawat isa. And again, if you have prayer requests, do send it over para maipag-pray po namin kayo.
Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. At today is April 14. Yes, if I remember correctly, bukas ang birthday ni Sister Jesslyn. So Sister Jesslyn Adizas, advance happy birthday. I hope you have a blessed day tomorrow and may you grow more in your faith and love sa ating Panginoon at tagapagligtas. Bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay dumako sa trono ng Diyos at upang humingi ng biyaya at karunungan para sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay tunay namamangha sa iyong dakilang biyaya na sa amin ay nagligtas. Namamangha sa iyong pagmamahal sa aming mga makasalanan. Namamangha sa katotohanan na kami ay inampun mo sa iyong pamilya at ginawa mo katanggap-tanggap sa iyo. Binihisan mo ng isang perpektong katwiran na hindi sa amin. Kami ay may kapayapaan sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na magkaroon pa ng lalong malalim, mas malawak na pag-unawa, mas matinding appreciation sa dakilang kaligtasan ng Panginoon. At nawa, O Diyos, as we grow deeper sa pagkaunawa sa kaligtasan, ito nawa ay magbigay sa amin ng lalo pang matinding pagkamuhi sa kasalanan. Lalo na sa nakatahan pa sa amin. Please, tulungan mo kami, Panginoon. Tunay ang sinabi ng iyong salita, madalas kaming bulag sa aming mga sariling kamalian at kasalanan. O nawa, O Diyos, saliksikin mo kami. Ngayon man din, O Diyos, ano man ang mga gawa ng aming kamay, mga salita ng aming bibig, maging mga kaisipan o pagnanasa na malayo o taliwas sa iyong kautusan. Tawarin mo kami, Panginoon. Tinisin kami, Panginoon. Lord, wala kaming ibang tinutungtungan kung hindi ang iyong pinangako, kung paahayag namin ang aming kasalanan, tapat at banal ka na kami patatawarin at lilinisin. Alam namin ito ay dahil kay Kristo Jesus ay meron kaming kapatawaran ng aming mga kasalanan. O Panginoon, ngayon din sa daling ito, aming inihiling yung paggabay sa aming pag-aaral, bigyan kami ng liwanag, bigyan kami ng karunungan. Nawa, O Diyos, ay hindi lamang kami maging mga tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong salita. Lalo itong magparunong sa amin, magpakumbaba sa amin, lalo itong magtulak sa amin sa kabanalan ng pamumuhay at sipag sa paglilingkod sa iyo. Lord, we remember to you, our brother Dave, nawa ang maggawad sa kanya. Ikaw po nawa, Panginoon, ang magbigay ng dagdag na pananampalataya sa kanyang buong pamilya. Maging sa pangangailangan para sa Botox procedure, O Diyos, ikaw po nawa ang provide. And Lord, we do also ask for your mercy. Patuloy mong igawad kay Sister Hope. Patuloy nawa siyang gumaling pa, naka-recover pa mula sa operasyon without any problems. Sa iyong biyaya, O Diyos, na may patuloy na maglapit sa kanya sa iyo. Also, Lord, alam mo po ang kasalukuyang kalagayan o krisis about pandemic. Habag ka po sa aming gobyerno, tulungan mo po ang aming presidente, maging ang mga kasama niya sa pamumuno. Lord, bigyan mo ng wisdom, bigyan mo ng takot sa iyo. Habag ka rin po, Panginoon, sa aming mga kababayan na labis na naapektuhan sa kasalukuyang kalagayan. Maging, Panginoon, ng yung mga anak sa lugar ng Myanmar na kung saan nandoon ang matinding kaguluhan. Panginoon, ang aming mga kapatiran, maging mga missionaries, nandoon ang pang araw-araw na banta. Mahabag ka, Panginoon, ingatan mo po nawa sila. Nawa, O Diyos, ang kalagayan na ito, ilalim mo pang gamitin sa ikakatanyag ng iyong pangalan, ng iyong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesus. Ama, sa namin hinihiling lahat ng ito na kayang gumawa higit sa aming hinihingi, tiniis. Sa iyo na walang imposible, sa iyo na soberano, sa iyo na may hawak ng lahat ng bagay.
Dinadalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako sa atin hong pag-aaral at yung silipin ko lang ho itong mga natin. Okay, so tayo ho dadako sa slides and we are studying about evangelism and we are on lesson number 8. So pang-8 lesson na ho natin ito and I hope we are learning. I hope as we go and we are going slowly sa atin hong pag-aaral ay sana ho ay nagiging blessing. And again, kung meron hong questions, please do send them over at susubukan natin idilihuyaan, maybe reply through text or through message or maybe the next session kung natin susubukan natin i-address. So nawa ay open tayo sa questions, so please do send them. Okay, so tingnan mo natin, dumako ho tayo sa ating pagre-review. We tackled about current practices of evangelism, and ang point is this: it should be examined by the scriptures. Okay, ano man yung ginagawa, ano man yung kaparaanan, ano man yung metodolohiya na ginagamit sa ngayon para ipangaral ang ebanghelyo, ay kailangan itong i-examina sa ilalim ng liwanag ng salita ng Panginoon. Isa sa mga binigyan natin ng konsiderasyon ay yung mga kasalukuyan na talamak na ginagamit maging sa maraming mga churches. Itong mga altar calls, raising of hands, manipulative invitations. Hindi natin ito naisama noong nakaraan, but I have seen this, I have experienced this. Manipulative invitations, iniimbitahan sa harap, yung altar call, minamanipula ang mga tao. Talagang sasabihin ng mga ngaral ay hindi tayo titigil hanggat hindi lahat ay lumalapit sa harapan. Well, para na lang matapos na ang gawain, silapit lahat. So again, those are manipulative invitations. Card sign up. Or, ito isa sa mga dinina natin, undue emphasis on sinner's prayer na dalawang napakadelikado. Ito ay naipapalit na sa ebanghelyo. The power unto salvation has become the sinner's prayer. And ito ay naidadagdag o nagiging prerequisite na para maligtas. Faith and sinner's prayer para ang isang tao ay maligtas. So those are very, very dangerous. At and I think, and kagaya ho ng mga una ng mga ngaral na nagsabi na this has produced many false converts. Mga tao naniniwala sila ay ligtas simply because they followed a prayer and the soul winner gave them a guarantee that because they accepted the Lord Jesus Christ, now they're saved. At yung accepted the Lord Jesus Christ is that prayer na kanilang sinundan and not actually yung faith sa ebanghelyo. And we look at the example sa Acts chapter 10 verse 44 na kung saan si Peter ay preached the gospel sa bahayan ni Cornelio. At ang sabi sa verse 44, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them which heard the word. So anong punto natin dito? There were no altar call, there's no sinner's prayer, no raising of hands, but people got saved. Well, isang magandang tanong, anong meron doon? Well, they heard the word. They heard the gospel. And possible ang salvation. So, binigyan natin ng emphasis yung New Testament mandates on evangelism. We look at the Great Commission. We look at the record of Luke, sa book of Luke and sa book of Acts about the mandate to go and preach the gospel, to evangelize. And meron tayong dalawang important points. Number one, the main occupation and preoccupation of the church in relation to the world is to make disciples of Christ. And then number two, emphasis on the content of the message. As we have said, hindi yung methodologies. As Peter went to the household of Cornelius, he preached the word, he preached the gospel, and people got saved. At yun yung emphasis natin dapat. So when we go out and evangelize, ay isa sa bibigyan natin ng diin ay maitawid yung mensahe ng ebanghelyo. And
speaking about maitawid yung mensahe, ito yung definition natin ng evangelism. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. At ito ho ay hinihimay-himay natin at 6 yung punto na ating bibigyang pansin, and this is under the point of New Testament concept of evangelism. As we have said, yung kasalukuyang mga methods must be analyzed through the scriptures. So, ang gagawin natin ay titinan natin ang scriptures, particularly ang New Testament. How did they do evangelism? And with the light of that, we will consider our evangelism sa panahon natin ngayon. And when we look at the New Testament, ito yung definition ng evangelism na atin hong hihimay-himayin. As we will see, it is very, very biblical. So evangelism is the work of, so these are the 6 points na ating bibigyan ng diin. 1, beginning in God. Evangelism begins in God. Evangelism is the work of God. Number 2, instrumentality of Christians. At nandyan po tayo ngayon sa number 2. Number 3, centrality of the message. Number 4, sinner status of the hearer. Number 5, the intent or the goal of conversion. And then number 6, agency of the church. So these 6 subpoints at ay ating titignan isa-isa. As we have said, pinag-aralan na natin ito nakaraan, it begins with God. Evangelism is the work of God. We looked at God's plan of salvation. We considered God's election na ang Diyos ay tunay, sang-ayon sa Biblia, maliwanag, pumili siya. Siya ay humirang ng mga ililigtas niya. So the truth of God's election to salvation is the overall perspective, source of motivation, and hope for the gospel proclaimers. So again, this is totally in contrast. Yes, there are those who went hyper on Calvinism. They went hyper on election na dahil pumili na ang Diyos at sigurado ililigtas ng Diyos, therefore wala na tayong kailangang gawin. Well, that is very unbiblical. Maliwanag nga yung mga utos ng Panginoon. And we did consider the mandates of evangelism. Pero makikita natin ho, dito sa sinabi dito, actually yung katotohanan na ang Diyos ay humirang, pumili ng mga ililigtas ay it is a source of motivation and hope for the gospel proclaimers. And mas magiging maliwanag to pag dumating na tayo doon sa susunod na punto na sinner status ng mga tagapakinig. What does it mean when they are called sinners? Ano mang ibig sabihin nun? Ano ang kalagayan nilang espiritual? At mas makikita natin doon, salamat sa Diyos, meron siyang pinili at therefore merong maliligtas. Merong maliligtas. Anong implikasyon nito? The hope for any saving result in evangelism ultimately lies in God. Ang pag-asa sa anuman na magiging resulta, particularly ang saving result na may maliligtas as we preach the gospel, as we share the gospel, ultimately ay nakasalalay ito sa Panginoon. We looked at also at God's love for sinners is the fire for evangelism. That word from Paul, the love of Christ constrained us, controls us. Itinutulak tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Point, we can and must sincerely offer the gospel to every person because every person is a sinner and is commanded to repent and believe the gospel. Simply put, the gospel is not for the elect. The gospel is for sinners. And all are sinners. So we should preach, share the gospel sa lahat ng mga tao sapagkat sila ay makasalanan. And that includes ang mga cute na pamangkin, ang mga cute na pinsan, sa mga magulang. That includes your children.
Kailangan nila ng ebanghelyo. And let me put it here and put a challenge. Hindi lamang moral, hindi lamang behavioral standards ang kailangan nating ipatupad sa mga bata. Hindi lamang sila sapat na maging mabait, hindi lamang sapat na sila uma-attend sa church. Parents should be praying and working, putting effort para sa kanilang mga anak na sila ay maligtas. Kailangan nila ang ebanghelyo sapagkat sila ay makasalanan. And then we looked at God's role in evangelism must be recognized. And we say God's role, it's the Trinity's role. The triune God is involved in evangelism. Each person of the Godhead is active in the process of evangelism. The Father planning, the Son redeeming, and the Spirit applying. At tingnan natin isa-isa yan ng mga nakaraang pag-aaral. Kung sakali ho na hindi namin kayo nakasama sa pag-aaral ho na yun, ay you can go back ho sa atin ho mga previous lessons. And the point is this: let us cultivate a God-centered evangelism in message, motive, and method. So makikita natin, because it's the work of God, therefore it must be centered on God. Nakikita ho natin, nandoon ang pagkakataon, o nandoon ang mga methods sa kasalukuyan na naka-center sa result, sa number, padamihan ng number. Well, that is a wrong goal. It should be centered on God. So, evangelism is the work of God. And next, evangelism is the work of God in using Christians. The instrumentality of Christians. So, yes, ang pagliligtas ay gawain ng Diyos, pero sa kanyang pagliligtas, gumagamit siya ng instrumento. At pangunahing instrumentong ginagamit niya ay walang iba kung hindi ang kanyang mga mananampalataya. So let's review here. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message. 1 Corinthians 3:6, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So verse 9, sabi ni Paul, for we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. If you remember, ang issue sa Corinth ay may division. Sabi na, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, I am of Christ. Binigyan diin ni Paul, no. You are God's husbandry. You are God's building. And we are laborers together with God. So, hindi dapat mahati because of pastor idols. Kung hindi talagang sa Diyos lang nakatuon. Pero gusto ko makita natin dito, there are laborers. Merong mga gumagawa. Merong nagtatanim, merong nagtitilig. As we have said before, it all nakarely sa Panginoon. Yung resulta, it is God who gives the increase. But there are instruments. Sa Acts chapter 8 verse 3, ang sabi, as Paul, or as for Saul, hindi pa siya saved dito, he made havoc of the church, entering into every house and healing men and women, committed them to prison. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the gospel. Sino yung they? Believers. Because of the persecution, they scattered abroad and they preached the gospel everywhere. And dito binigyang pansin, emphasis yung si Philip the evangelist. Sabi niya sa verse 5, then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. So again, not just Philip the evangelist, we saw before ang mga apostol, and there are also Christians who because of persecution nagsikalat sa iba't ibang mga lugar, and they went there preaching the gospel. So they are instruments in the hands of God. Actually, makikita natin dito yung providensya ng Panginoon, even using the persecution of Saul for believers to scattered abroad para ang ebanghelyo ay makalat din naman. Anong punto? There is an essential place for the actual
efforts of believers in pursuing God's work in evangelism. Babalikan ho natin yan mamaya. Ano po? Pero meron talagang essential. It is vital. Yung actual efforts ng believers. And yes, maaaring sa logic natin, well, paano yun? God is sovereign, ang Diyos ang nagliligtas, and then wala tayong effort na kailangan gawin, but that's not what we see in the scriptures. Ang makikita natin sa scriptures, nandun yung effort ng mga Kristiyano, nandun yung kanilang pagmasigasig na paghahayag ng ebanghelyo, even risking their lives, even going against governments, to preach the gospel while dependent sa Diyos na soberano na nagliligtas. So again, let us remember there is an essential place for the actual efforts of believers in pursuing God's work in evangelism. Letter A, God ordinarily uses human agents. Ordinarily uses human agents. God can override or override ordinary means. Kagaya nung ginamit niya kay Saul sa Acts chapter 9. That's a miraculous approach. Pero ordinarily, God uses human agents. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Tingnan natin ito. Ang sabi sa verse 13, basahin natin. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto He, God, called you how? By our gospel. And ang implication, by the preaching of our gospel. By the preaching, the sharing, the proclamation of the gospel, God called them. So God uses this ordinary means of the preaching of the gospel to extraordinarily, effectively call yung mga hinirang niya. So narito ang katotohanan, these twin truths ay kailangan hindi pwedeng itapon o bitawan yung isa in favor of isa because it is both in the Bible. God effectually calls and human agents are used by God sa pagpoproklama ng ebanghelyo. Anong importante? Whether the extraordinary incidents may have been used by God, whatever extraordinary incidents may have been used by God, our guidelines must be drawn from His ordinary work according to His instructions. Again, we are still in a review. Ano man yung mababasa natin sa Biblia na parang extraordinary yung kaparaanan na ginawa ng Diyos para magligtas. Parang yung kay Apostol Pablo, malahimala yung ginawa ng Panginoon. Well, ang guideline natin ay hindi yung miraculous, ang guidelines natin ay yung ordinary means, yung kanyang instructions. And what is that? Primarily to go and preach the gospel, to go and bring the gospel sa ibang mga tao, hindi pa mananampalataya. We have two biblical cases. Number one, sa Acts chapter 10, sinabi natin ito kanina, si Cornelio, nahandoon yung somewhat miraculous na may vision na may anghel na dumating kay Cornelio at vision kay Pedro, but still, with regards to that, kailangan pa rin mapakinggan ni Cornelio ang pangangaral ng ebanghelyo. And then sa Luke chapter 16 verse 23, yung request ng rich man, ang request niya ay miraculous. Isugo mo si Lazarus para maniwala yung mga kapatid ko. Sabi nung mayaman, no, amang Abraham, pag may bumangon mula sa mga patay, maniniwala sila. Anong tugon ni Abraham? They have Moses and the prophets. They have the scriptures. Makinig sila sa scriptures. Makinig sila sa pagtuturo sa pangangaral ng scriptures. At ang sabi ni Abraham, if they do not believe the scriptures, hindi sila maniniwala kahit may magbangon pa mula sa mga patay. And by the way, merong ang bumangon mula sa mga patay, si Jesus yun, at hindi pa rin sila
pananampalataya. What is the challenge? Let us have firm confidence that God can and do powerfully work through the ordinary means of evangelism in saving sinners. So mahalaga yung salitang through. God can and do powerfully work through the ordinary means of evangelism in saving sinners. God can and do work through your sharing the gospel, through the church soul winning program, through a gospel track, through maybe a live streaming kagaya ho nito. God can and do work. Pero paalala din natin, He is not limited sa ordinary means. Pero yun ay ginagamit at pinagpapala ng Diyos. Letter B, Christians are the human agents of gospel communication. So God ordinarily uses human agents. And who are those human agents? Siyempre, hindi yung mga hindi ligtas. How will they share yung gospel na hindi nila sinasampalatayanan? Ang pangunahing ginagamit ng Panginoon as human agents are Christians. So let's consider this point. Some New Testament words for communicating the gospel, as we have seen dun kanina sa Acts, yung mga mananampalataya na persecute, nagsikalat sila and they preach the gospel. There is Philip as a deacon and also as an evangelist. He preached the gospel to Samaria. We know the apostles. They preached the gospel. Saan man sila napunta. So again, ordinarily, God uses Christians, believers, at tagapaghatid ng ebanghelyo. So consider naman natin yung mga ilang New Testament words when it comes to communicating the gospel. Sa Acts 5 verse 42. Ang sabi, and daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Sa ibang salin, Jesus is the Christ. That Jesus of Nazareth, yung namatay, ang nabuhay, He is the Christ. Yun yung wala silang tigil to teach and preach. The word teach, didasco, meaning to teach, to explain, to expound. And sometimes when we share the gospel, we really need to explain. And then there is preaching, euangelizo, meaning coming from the word euangelion, good news. Euangelizo is the verb of bringing good news, announcing the good news, pinapahayag yung mabuting balita. So nandito yung pagpapaliwanag at paghahayag. So ito yung dalawa. Sa 1 Corinthians 15 verse 1, ang sabi ni Pablo, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you. That word declare, norizo, ang ibig sabihin ay to make known, to reveal, ipapaalam, i-inform yung tao, isasabihin sa kanila yung ebanghelyo. So there is that declaration. Sa Acts 17 verse 2, this is a very good passage. Ang sabi, and Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. So meron ditong tatlong salita na ginamit. He reasoned with them, He was opening and alleging. Tingnan ho natin. That word reasoned, He argued. Hindi ito yung argue na nakipagtalo. He discussed, He contend. Siya ay nakipagpalitan. Siya ay maaring merong mga question and answer back and forth. May mga reasoning na ginamit para patunayan. And yung another word ay sinabi, opening. To open the sense of a thing, to explain. Hindi lang siya basta nakikipagpalitan na nasagot yung mga tanong, kundi ini-explain niya, maingat, pinapaliwanag. And again, sa context nito, this was 3 Sabbaths,
particularly the audience are Jews, maaaring hindi maaaring, but ang sabi, out of scriptures, he's opening scriptures, pinapakita na ang fulfillment nito ay masusumpungan kay Jesus sa taga Nazareth na namatay at muling nabuhay, and kanyang ini-explain to ng mabuti. And then the next word is alleging, putting forth, setting before, to present. Walang iniwan sa isang abogado, pinapresent yung ebidensya. Pagkatapos niyang i-explain, ito ngayon. And then he is calling for a verdict. Hatulan nyo, ito yung mga ebidensya, ito yung mga scriptures, ito yung mga paliwanag, ito yung mga argumento. And then he puts it forth. He sets it before them. Pinapakita niya sa kanila in display yung patungkol kay Kristo, particularly patungkol sa Ebanghelyo. So again, saan nanggaling ito? Reasoning, opening, alleging. There is an essential place for the actual efforts of believers in pursuing God's work in evangelism. Take note, 3 Sabbaths. Tatlong Sabado, nagpabalik-balik si Pablo at ginagawa niya yun. He's putting on effort. Hindi niya sinabi na, well, naipaliwanag ko na, sinabi ko ng first Sabbath, bahala na si Lord. No, there are times na maaaring wala tayong pagkakataon. And kung wala siguro naging persecution sa Thessalonica, ay magtatagal pa dun si Pablo, pero nagkaroon ng persecution. Nevertheless, ay makikita, he put in effort. So he did not make the sovereignty of God or use the sovereignty of God as an excuse, pero nahandun yung effort niya, pagkukumbinsi niya, pagprepresenta niya, and we can as we see dun sa mga sulat ni Apostol Pablo, yung masinsin, maayos, kumbinsido, na maliwanag na pagpapresenta ng ebanghelyo, pagpapatunay patungkol kay Jesucristo ay nililiwanag niya. So there is effort, there are arguments na ginagamit, so on and so forth. But ang punto again, there is place, essential place for the actual efforts of believers in pursuing God's work in evangelism. So yung balance, yes, we will exert effort as by the grace of God as much as we can, at patuloy tayong nag-iinam, patuloy tayong nag-i-improve in our presentation of the gospel, pero at the same time, doon tayo nanggaling, it is the work of God. Nakaasa tayo sa Diyos, hindi dun sa arguments natin, hindi dun sa efforts natin. Yun yung kailangan nating patuloy na manatiling balanse, patuloy na kailangan na bantayan, na baka mamaya ay nakadepende sa Panginoon. So again, we exert effort and we depend upon God. Remember yung sinabi ni Pablo, I planted, Apollos watered. Effort. But it's God who gave the increase. Dependence upon God. I believe si John Piper ang nagsabi, ang tawag niya dito, diligent dependence. Diligence. Nandun yung pagsisipag, effort. While nakadepende tayo sa Panginoon for the result. As we should not make the truth of God's election unto salvation as an excuse to lack of evangelistic zeal, we should not use the truth of God's effectual call as an excuse to poor gospel presentation. Yes, we believe that God elected people unto salvation, pero hindi yun dapat excuse for lack of evangelistic zeal. And also, we believe God calls effectually, sa tulip, it is the irresistible grace, pero it should not be also used an excuse para sa poor gospel presentation. And again, ito yung makikita nating halimbawa sa bagong tipan. So, hindi lang natin titignan yung ginagawa ng iba ng easy believism, pero hindi natin yung sarili natin na effort. How am I doing my evangelism? Sa paanong paraan? Baka pwede ko pa itong i-improve. At dapat nating ini-improve, again, while maintaining na nakadepende tayo sa Panginoon.
Some observations mula sa mga bagay na ito. Number one, verbal witness is an essential element in evangelism, as we have seen from verses: declare, teach, preach, opening, alleging, reasoning. So again, verbal witness is an essential element in evangelism. Why? Sapagkat ang layunin ay to communicate the gospel message. And then number two, communicating the gospel involves a whole range of presentations. Maaaring iba't iba yung presentasyon. As we have seen, it may require teaching. It may require preaching. Maaaring nandun yung declaring. Mas pa natin ngayon, sharing. So again, it may involve a whole range of presentations. And isa pa sa mahalaga is not just verbal communication. At siguro, masasabi na rin ho natin ngayon, because of the development of technology, even, ano ba tawag dito? Yung mga sulat, text messages, video presentations, and so on. Pero hindi yun makakapalit sa hinirang na Panginoon na kaparaanan. God is pleased by the foolishness of preaching to save some. So, again, there are many ways to communicate the gospel, and we should utilize them all and improve at nawa ito'y gamitin ng Panginoon. Pero isa sa mga mahalaga na hindi natin dapat makaligtaan ay ito: a life that corresponds with the gospel truth is essential for evangelistic efforts. A life that corresponds, that is in agreement with the gospel truth, is essential for evangelistic efforts. Sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 1:5, "For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake." So, na-display, nahayag, nakita ng mga tao, anong klaseng mga tao ito? Sila ba talaga ay ang tunay na lingkod ng Diyos, o ang habol lang ba nila talaga ay pera or whatever? Baka meron silang hidden motive, hidden agenda. Pero kung sabi ni Pablo, ye know what manner of men we were. That's why when they preach the gospel, it's with power and in the Holy Ghost and with much assurance. So again, that life that corresponds with the gospel truth. 2 Corinthians 4. Ang sabi ni Pablo, therefore, seeing we have this ministry, as we have received the mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. So take note yung sinabi dito ni Pablo. Ang ginawa, they renounce hidden things of dishonesty. They did not walk in craftiness. They handled the word of God correctly. Pero ang sabi ng dulo, by manifestation of the truth, commending ourselves. So the truth of the gospel manifested in the lives of the gospel proclaimers. Ito ay mahalaga sa ating pangangaral ng ebanghelyo. Halimbawa ay meron kang kaibigan, nais mo siyang share ng gospel, pero kani-kanina lang kinopihan mo siya ng assignment. Kumopia ka ng assignment niya, kani-kanina lang. Tapos recess, susubukan mo siyang share ng gospel. Well, that will be a deterrent. Hindi yun makakatulong. Una, kailangan mo magsisi sa bagay na yun, and hindi yun magiging mabuting patotoo at magiging hadlang yun sa paghahayag ng ebanghelyo. Let's connect daw. Ayan, pasensya na ho. Medyo pa off on yung ating connection. So ano ho itong sinasabi natin sa number 1? We need to periodically urge one another this sense of responsibility to be God's instrument. So yes, God is sovereign. Ililigtas niya ang kanyang mga hinirang, pero maliwanag ngayon, He uses instruments. And we need to urge, we need to remind, we need to encourage one another periodically, from time to time, na tayo magpagamit sa Panginoon sa paghahayag ng ebanghelyo. Sabi sa Hebrews
10 verse 24. And let us consider, the word consider is pay attention, one another, to provoke unto love and to good works. And what can be the most loving and the good works na ating pwedeng gawin? Isa ho dyan ay yung pagpapahayag ng Ebanghelyo, and let us provoke one another. I know I need it. We all need it. Sa kabisihan ng ating mga ginagawa sa araw-araw, even in the present pandemic, ito yung paraan, ito yung maaaring panahon na pwede pang magpursige ang mga Kristiyano to think of a more or effective means, other means na mahayag ang Ebanghelyo. Ngayon, yung mga karaniwang ginagawa ng mga churches ay hindi nagagawa. Yung mga soul winning and so on na pagkakatok sa mga bahay-bahay. O dahil limited because of the pandemic. So how can we? Should we now stop? No. So let us encourage, let us urge one another. If you're a Christian, we need to preach the gospel, to share the gospel, to proclaim the gospel sa ibang mga tao. So let this be an encouragement sa bawat isa sa atin. And number 2, providential placements are to be connected to some evangelistic responsibilities. Kaya merong mga malaking salita dito, providential placements. Yung providential, ito yung gawaan ng Panginoon, providentially kung saan kanya nilagay. At kung saan kanya nilagay, ito ay nakakonekta to some evangelistic responsibility. Halimbawa, ay nilagay ka bilang treasurer ng classroom. Nilagay ka doon, and then you have responsibility because you are placed in that office of being a treasurer. Ngayon, lagay natin dito sa ating pag-uusapan, you are providentially placed by God in your company. And in your company, nakakasalamuha mo ang iba't ibang mga tao na wala pa sa pananampalataya. There is your evangelistic responsibility. Ikaw ay isang estudyante, nakakasalamuha mo ang iyong mga kaklase. Inilagay ka sa inyong barangay, doon sa inyong compound, doon sa inyong bayan. Ikaw ay dinala ng Panginoon sa ibang lugar dahil sa work assignment mo. There is an evangelistic opportunity and responsibility kung saan ka providentially inilagay ng Panginoon. Maybe right now, kagaya ko, ikaw ay isang magulang. You have a evangelistic responsibility in the home with your children. So, kailangan itong bigyan ng pansin. 1 Thessalonians 1:8, and from you, from the Thessalonians, sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Can you imagine? I'm just playing with my imagination. Kaya na-imagine nyo ba si Pablo pupunta sa isang lugar doon sa Achaia or sa Macedonia at tinatok niya isang tahanan at maaaring sinubukan niyang share na is kung ibahagi sa inyo si Jesus na Mesiyas. Ay, alam na namin yan. Actually, kami ay Kristiyano na rin. Yung mga taga-Thessalonica, sila ang nagsabi sa amin. So again, that would be a wonderful experience. At minsan, maaari narinasan natin ito, subukan natin sharean, at yun pala ay yung ating subukan kausapin ay Kristiyano na niligtas ng Panginoon. Pero isang bagay siguro may ginamit ang Panginoon na kaparaanan, higit sa malamang na tao upang ang Ebanghelyo ay makarating sa kanila. Mark 5:19, sabi ni Jesus, howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath compassion over thee. Uwi ka sa iyong mga kaibigan, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila. Matthew 5:13, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? If it henceforth good for nothing, but be cast out, and to be trodden under the foot of men. Sino yung salt of the earth? Well, believers. We are the salt of the earth. Pagdating sa verse 14, ye are the light of the world.
A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. So let me use that as the picture. Who is in the house? Not your literal house, hindi yung literal mong tahanan. Who is in your sphere of influence? Let your light so shine. And it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men. And who are those men? Those will be people kung saan ka nilagay ng Panginoon. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. What's the point? Again, we are providentially placed by God in different places to shine as bright lights, as a testimony of God's saving grace, and to reach others with the gospel. Nasaan ka ngayon? Maaaring hindi mo type yung trabaho mo. Maaaring may problema ka sa kapitbahay mo, pero you're there and God providentially placed you there. We need to shine as lights and as testimony of God's saving grace. Ibahagi, iparating ang ebanghelyo sa kanila. Ano po ang challenge? The church and the individual believer must be sensitive and resourceful in the opportunities of communicating the gospel. So ito yung challenge sa atin. We must be sensitive. Maging sensitibo tayo sa mga tao sinesharean natin. Ano ba ang kalagayan nila? Ano ba ang sitwasyon nila? And also resourceful. Isa sa mga talagang hahamon ng pagiging resourceful mo in sharing the gospel is when you're trying to share the gospel to children. By the way, nabanggit natin yung children. Isa sa pinaka nakakalungkot na mga nangyayari sa madaming mga evangelism ay sa mga bata. Sapagkat napakadali nilang pasunurin sa Panginoon. I heard of a story na kung saan nagpunta ang isang soul winner sa isang basketball court. Tinipon ng mga bata, lapit kayo. At ang sabi ng soul winner, mga bata, sa inyo gustong pumunta sa langit, sa impyerno? Siyempre, sasabihin nila sa langit. Okay, para pumunta kayo sa langit, kailangan yung tanggapin si Jesus. At para matanggap nyo si Jesus, sumunod kayo sa panalangin ito. And they prayed the sinner's prayer. Ganong karami ang sumunod. Okay, kayo ligtas na. That's the record, 25 souls got saved. Where's the gospel? So, kailangan nating maging resourceful also to share the gospel sa mga tao. Nandiyan ang sample ng ating Panginoong Kristo with the Samaritan woman. Si John 4 verse 7, there cometh a woman at Samaria to draw water. Anong sabi ni Jesus? Give me to drink. Give me to drink. Again, sa chapter 3, si Nicodemus ay lumapit sa Panginoon, in-straight niya agad, you must be born again. Pagdating sa Samaritan woman, give me drink. So again, we need to be sensitive and resourceful sa kanilang o sa kalagayan ng mga tao na with regards sa mga tao na ating share ng ebanghelyo. Sa Acts 17 verse 16, si Apostol Pablo there at the Gentile center of Athens. Now while Paul awaited for them in Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. So, nakita niya na wholly given to idolatry. Ito yung nag-steer sa kanya. Ayaw niya na ito yung magpatuloy na nasasamba, bibigyan kadwalatian sa ibang mga Diyos-Diyosan. Pagdating sa verse 22, then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men, hindi yan mga Yemen, ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Okay? So, Paul became creative, sensitive, resourceful in sharing to them the gospel. Yung seemingly napakalaking problema na ng being too superstitious, ito yung ginamit na paraan ni Pablo para
maibahagi sa kanila ang ebanghelyo. For as I passed by and behold your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, Him I declare unto you. Ipapakilala ko sa inyo yung Diyos na hindi niyo kilala, yung tunay na Diyos. So he was resourceful. He was sensitive sa kanila. Philip with the Ethiopian eunuch. Alam natin yung kwento. Nagbabasa ng Bible ang eunuch. At ang sabi ni Philip, naunawaan mo ba yung binabasa mo? So again, mga kapatid, narito yung hamon sa atin. Tingnan natin kung ano ang kalagayan, maging sensitibo tayo sa estado, kalagayan ng mga taong ating kinakausap, sa pagbabahagi natin sa ebanghelyo, and by God's grace, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon to be resourceful, even creative, not with the message, faithfulness ang kailangan sa message, be creative in the method, habang nananatiling tapat doon sa mensahe. Again, sa challenge natin, the church and the individual believer must be sensitive and resourceful in the opportunities of communicating the gospel. Point, the primary goal is to faithfully communicate the gospel truth. Hindi yung mapag-pray sila. Hindi mailista kung ilan yung sumunod sa prayer o tumanggap. Ang primary goal ay matapat na maihatid, maipaunawa ang ebanghelyo ng katotohanan. So that ends our lesson for today. And again, if you have comments or questions, maaari nyo i-comment ho sa atin hong comment section, or even send me a direct message at Lord willing, i-detail po natin yung mga yan. Sana ho, magiging blessing. And I'm being reminded sa mga bagay ho na ito, challenge. And kagaya ho nung isa sa mga talata na ating binasa kanina, Hebrews chapter 10 verse 24, let us consider one another and provoke one another to love and to good works. So let me ask this question, hindi lamang po sa inyo, kundi pati sa akin. Kamusta? Kamusta ang pagbabahagi natin ng ebanghelyo? Kung tayo ay ginagamit ng Diyos pagbabahagi ng ebanghelyo, kamusta yung effort natin to improve yung pagbabahagi ng ebanghelyo? Kung nandun yung effort natin to improve yung pagbabahagi ng ebanghelyo, kamusta yung lugar kung saan providentially tayo ay nilagay ng Panginoon? Baka meron tayong mga taong na-overlook na maaaring mga opportunities para maibahagi natin ang ebanghelyo. Again, yung effort, there is an essential place para sa effort ng Kristiyano, at ito ay ginagamit ng Diyos para magligtas ng mga makasalanan. Nawa, ito'y patuloy na maging hamon, paalala sa bawat isa sa atin, at patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. I'd like to encourage yung mga kapatid sa JCBC, patuloy natin ipag-pray ang ating church na manatiling tunay na biblical na soul-winning church. Tunay na manatiling given to biblical, faithful to biblical evangelism. God bless po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa pagtuturo mo, sa pagsuway mo, sa pagsaway mo sa amin, sa mga kamalian, kapabayaan. Oo, Panginoon, katamaran. Tulungan mo kami na patuloy na magpursige sa katotohanan ng ebanghelyo, sa pagbabahagi nito sa iba. O Panginoon, maaaring meron sa amin dito may mga magulang, may mga anak, may mga mahal sa buhay, o maaaring merong asawa, may mga kaibigan, katrabaho, hindi pa mananampalataya. O Panginoon, gamitin mo nawa kami. Tulungan mo nawa kami. Sa panahon, O Diyos, na mabuksan ng pintuan, bigyan mo kami ng tapang at karunungan. Lalo't higit, bigyan mo kami ng pagmamahal kay Kristo. Siya ay mahihatid namin sa kanila na hindi pa sumasa. O Panginoon, ikaw po ang tumabay.
Salamat po sa iyong mga paalala at pagtutulong. Patawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ingatan mo kami. Gamitin mo kami. Alang-alang sa iyong dakilang Panginoon. Again, Lord, we remember to you ang aming pong gobyerno, aming presidente, na sa pamunuan, mahabag ka. Bigyan mo sila ng wisdom sa kasalukuyang krisis, maging ang mga healthcare workers, Lord, mahabag ka. Salamat po, O Diyos, sa mga probisyon mo sa aming mga pangangailangan. Salamat din po sa mga panalangin na nandun ang mga katugunan. We praise you and we thank you sa pagtugon mo sa aming panalangin about Brother Modesto Abalos. Ngayon ay nakauwi na kasama ng kanyang pamilya. Salamat po sa kagalingan niya. Patuloy mo pong ingatan. Patuloy mo pong tulungan aming mga kamanggagawa. Lahat ng ito ay dalangin na sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, mga kapatid, God bless po. And again, this coming Friday, meron ulit tayong time in the Word and prayer meeting after that around 7:10 p.m. Inaasahan po ang bawat isa, mga kapatiran sa JCBC na nakakasama ko sa pulong panalangin na yan. Ingat po tayong lahat. I miss you all. I love you all. Again, Sunday, pwede po ang 10%. Let me know kung sino po ang darating para mapaghandaan po natin. God bless po. Ingat po tayong lahat.